Kasalukuyang sitwasyon at seguridad sa Senado ating pag-uusapan kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes ma'am, magandang tanghali po. Ma'am, sa gitna po ng tensyon at mga insidente sa Senado simula pa nga kagabi, ano po ang kasalukuyang security assessment at measures ng NCRPO sa paligid ng Senate Complex? Sa ngayon po, nananatiling generally peaceful at under control ang sitwasyon sa paligid ng Senado matapos po yung insidenteng naganap nananatili pong naka-full alert status ang NCRPO bilang bahagi po ng aming proactive security measures para matiyak ang operational readiness, police visibility at agarang response capability kung kinakailangan. Patuloy din po ang ating ginagawang close coordination sa Senate Security at iba pang concerned agencies habang nagpapatuloy po ang monitoring at assessment sa sitwasyon. Ma'am, ilang araw po inaasahan itong full alert status? Ilang araw po tatagal itong full alert status ninyo? Sa ngayon po, wala po tayong definite na kung hanggang kailan po tatagal itong full alert status natin. Magdidepende po yan sa pangangailangan po natin na masiguro na lahat po ay plansyado na, lalo na po at kailangan natin ng siguro na hindi na po natin kailangan ng intact po yung mga tao po natin lagi sa ating mga camps. Sa panig po ng kapulisan, maaari po ba kayong magbigay ng ilan sa mga pangyayari sa Senado kagabi kung saan nakarinig nga po ng ilang mga putok ng baril at nagkaroon ng tensyon sa lugar? Ano po ang maaari ninyong ibahagi sa amin? Batay po sa initial investigation, mayroon pong nagpaputok ng baril sa loob ng Senate premises na nagdulot ng alarma at panik sa mga taong naroroon sa lugar. Agad naman pong ipinatupad ang area security at control measures habang mabilis din pong nirespondihan ng Senate Security at responding authorities ang sitwasyon para maiwasan po ang posibleng escalation ng insidente. Wala naman po tayong reported na casualties or injuries at patuloy po yung ating ginagawang examination at syempre po yung evidence gathering, pagre-review po ng mga witness at ang validation po ng iba pang circumstances kaugnay po ng insidente habang nagpapatuloy po yung investigasyon ng concerned authorities. Kaugnay nito, paano po nakipag-ugnayan ng NCRPO sa Senate Security at iba pang ahensya para nga makontrol agad ang sitwasyon? At ano po ang direktiba ni DILG Secretary Remulla sa mga pulisya? Agad po yung pakikipag-coordinate ng NCRPO sa Senate Security at iba pang concerned agencies para masiguro ang maayos na security management sa lugar. Nagsagawa po ng scene processing, security sweeps, ang area control procedures at forensic examination, katuwang po yung forensic units at EOD teams. Kasabay po nito, malinaw po ang direktiba sa lahat ng deployed personnel na pairalin po ang professionalism, maximum tolerance, restraint at mahigpit na pagsunod sa police operational procedures sa lahat ng pagkakataon. Ano naman po yung detalye doon sa naarestong lalaki na sangkot di umano sa insidente kagabi? Nasaang kustodiya po siya sa ngayon? Sa ngayon po, ang atin pong arrested na suspect ay nasa custody po ng Pasay City Police Station kung saan po patuloy yung pong ginagawang pag-iimbestiga po sa kanya. So, lahat po ng process ay ginagawa sa kanya katulad po ng medical and physical examination bago po siya i-inquest. So, lahat po ng mga proseso ay ginagawa sa kanya ngayon, maging po ang pagkuha ng kanyang salaysay kung nais po niyang magbigay ng kanyang sinumpaang salaysay. Sa ngayon po, Major, ilan po ang nakadeploy sa Senado at paano niyo po tinitiyak na mapapanatili nga po ang kaayusan ng hindi nalalabag ang karapatan ng mga nagpoprotesta? Sa ngayon po, nasa 672 po na NCRPO personnel ang nakadeploy sa paligid ng Senado para po mapanatili ang police visibility, public safety at immediate response capability kung kinakailangan. Kasabay po nito yung malinaw na instruction natin sa mga deployed personnel ang pagrespeto sa constitutional rights ng ating mga kababayan, kabilang na po ang karapatan sa mapayapang pagtitipon at pagpapahayag. Meron po bang karagdagang hakbang pa ang NCRPO sakaling magkaroon pa ng malalaking pagtitipon, rally o iba pa kayang aktibidad sa paligid ng Senado sa mga susunod na araw pagkatapos ng insidenteng ito? Patuloy pong nakaantabay ang NCRPO at may nakahandang contingency measures. Depende po sa magiging assessment sa mga susunod na araw. Kabilang po dito yung
possible augmentation ng personnel, intensified monitoring, ang ating traffic management at close coordination po sa mga concerned agencies. Kami po ay nananatiling naka-full alert habang nagpapatuloy po ang security operations sa paligid po ng Senado. Major, sa mga naglalabasang video at ulat ng kaguluhan nga po sa Senado, ano po ang mensahe ng NCRPO sa publiko para maiwasan yung pagkalat ng misinformation at panic? Pinapayuhan po namin ang publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at umiwas po sa pagpapakalat ng unverified reports o videos na maaari pong magdulot ng panik at kalituhan. Mas makakabuti pong dumepende po tayo sa mga official statements at verified information po mula sa mga legitimate authorities habang nagpapatuloy po ang validation at monitoring sa sitwasyon. Iwasan po natin yung pagre-repost, pagre-reshare po ng mga unverified po na mga videos kasi ito po yung mga nagkukos po ng escalation ng takot at ng panic sa ating mga kababayan. Iwasan po natin yan para hindi na po tayo makakontribute sa mga nangyayari po na issues ngayon sa ating bansa. Sa kabila po ng mainit na sitwasyon nga ngayon, paano po pinaninindigan ng NCRPO ang profesionalismo ng kapulisan sa paghawak ng mga ganitong sensitibong pangyayari? Sa mga ganitong insidente po, mahalaga po ang mabilis, disiplinado at coordinated na response ng law enforcement. Sa kabila po ng tensyon na naganap, nananatili pong nakatuon ang NCRPO sa pagpapatupad ng security protocols, area control procedures, at close coordination po sa Senate security at concerned agencies para agad pong masecure ang lugar at mapanatili po ang kaayusan. Kasabay po nito, malinaw rin po ang direktiba sa lahat ng aming personnel na pairali ng professionalism, ang maximum tolerance, ang restraint at ang mahigpit na pagsunod sa aming police operational procedures habang nagpapatuloy po ang ating investigasyon. Alright, Major, mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Sa ating pong mga kababayan, hinihikayat po namin ang lahat na manatiling kalmado, maging mapanuri sa impormasyon at makipagtulungan po sa mga otoridad para mapanatili po ang kapayapaan at kaayusan. Nananatili pong nakaantabay ang NCRPO para tiyakin ang seguridad ng publiko at patuloy pong kikilos ang ating kapulisan ng may profesionalismo, kahinahunan at buong paggalang sa karapatan ng bawat isa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo ang tagapagsalita ng NCRPO.